Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obed. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay ibinahagi ng isa sa ating mga tagapakinig. Ay hindi po muna natin ibabunyag ang lugar na pinangyarihan ng lugar ayon na rin sa kanyang kahilingan. Ito po ang kwento. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng kainan doon sa may kanto ng malapit sa may sementeryo. At ang kainan na yun ay ilang bahay lamang ang layo mula sa aming tahanan. Ilang taon na akong naninirahan sa baryong iyon at lumipat nga kami doon banda kasama ng aking dalawang mga anak dahil malayo ito sa syudad. Gusto ko kasi ang payapang lugar na malayo sa mga problema. Kaya naman, dito ko napiling manirahan. Kilala ko ang may-ari ng kainan na yun. Siya si Aling Oding. Matanda na si Aling Oding. Ngunit hindi pa rin siya tumitigil sa paghahanap buhay. Palagi ko rin itong kabatian dahil mabait naman si Aling Oding at talagang madaling lapitan. Naaalala ko pa nung minsang nagipit kami ay walang pag-aalinlangan na pinautang niya ako ng makakain naming mag-iina. Hiwalay kasi kami ng aking asawa dahil mas pinili pa ng kumag na sumama sa kabit niya kaysa sa amin na kanyang pamilya. Hindi naman kalakasan ang kainan na yun ni Aling Oding. May mga araw pa nga na halos walang bumibili ng mga luto niya. Kaya naman, ipinamimigay na lamang niya ito upang hindi masayang. Lubos naman ang pasasalamat ko sa matanda dahil palaging may pasobra ito na bigay pagdating sa akin. Ngunit makalipas ang ilang linggo, nang pumasok ang buwan ng Hunyo, ay bigla na lamang nawala ang matanda. Ilang araw nang sarado ang tindahan nito, kaya naman bilang mabubuting kapitbahay ay sumilip kami sa bahay nito. Nakadugtong lamang ng aming tindahan. Walang tao. Kaya naman araw-araw din kaming dumadalaw at nagbabaka sakaling makita si Aling Oding. Araw ng Sabado nun, nang maaga akong lumabas upang magpunta sa palengke para mamili. Napahinto ako sa paglalakad nang makita kong bukas na ang tindahan ng matanda. Masaya akong lumapit dun upang kamustahin siya at makipagkwentuhan kagaya ng dati. Ngunit ibang tao ang nakita ko sa loob nito na nag-aayos ng mga lamesa at upuan. Nagpakilala ang babae bilang si Vanessa, apo ni Aling Oding na mula pa sa Mindanao. Umuwi raw ang kanyang lola dahil sa nagbakasyon ang mga anak nito mula sa ibang bansa. Sa kasamaang palad
ay hindi na ito pinayagan pang magtrabaho at umalis dun. Lubos daw na nalungkot si Aling Oding, kaya naman nakiusap ito na kung maaari ay may isa na magpatuloy ng kanyang negosyo. Nagpresenta naman daw si Vanessa dahil sa ayaw niya na malungkot pa ang kanyang lola. Nagkwentuhan kaming dalawa ni Vanessa tungkol sa kabutihan ng matanda. Masaya namang nakikinig si Vanessa at paminsang nagbabahagi rin ng kwento. Hanggang sa magpaalam na ako dito dahil kailangan ko na talagang magpunta ng palengke. Matapos ang ilang araw na pagbubukas ng kainan mula sa pamamahala ni Vanessa, ay naging patok na ito sa mga taga-samin. Dumami ang mga bumibili sa maliit na karinderya at talagang dinadayo pa ito ng mga tao. Mag-isa lang naman na kumikido si Vanessa sa tindahan. Kaya naman, naisipan ko rin na silipin ito at bigyan ng tulong. Nagulat ako nang makapasok ako sa loob ng maliit na karinderya sapagkat punong-puno ito ng tao at may mga nakapila pa sa labas. Nagtataka man, ay mas nangingibabaw pa rin ang saya na aking nararamdaman para sa matanda dahil kahit wala pa siya dito, ay bunga pa rin naman ito ng kanyang pagsisikap. Nilapitan ko si Vanessa dun sa may bandang counter na abala sa pagkuha at pagbibigay ng mga order ng mga taong bumibili. Kinakausap ko siya upang magpaalam na tutulungan ko siya kahit sa pagliligpit lamang at paghuhugas man lamang ng mga pinagkainan. Dahil nga abala ito sa mga bumibili, ay hindi na niya ako nakausap ng maayos. Kaya naman, nagkusa na lamang ako at nagsimula ng magpasok ng mga pinggan sa kusina. Wala naman akong ginagawa sa bahay dahil pumapasok at malalaki naman na ang aking mga anak. Isa pa, ay malaki rin talaga ang utang na loob po sa matanda dahil isa ito sa nasandalan ko ng mga panahon na walang-wala kami ng aking mga anak. Habang naghuhugas ako ng mga plato, ay napansin ko ang malaking kaldero na nakasalang sa malaki ring lutuan na may mahinang apoy. Hindi ko na yun pinansin pa at nagpatuloy na lamang sa paghuhugas ng mga baso, kutsara, tinidor at plato. Nang matapos naman ako at lalabas na sana ng kusina upang ipasok muli ang mga pinagkainan, ay may napansin ako. Isang damit na nasa may sahig. Pamilyar sa akin ang kulay berde na damit na yun dahil iyon ang damit na suot ni Aling Oding nung huling pagkikita namin. Pinulot ko ito at tiningnan. May mga mantsa pa yun na kulay pula sa iba't ibang bahagi na para bang bago pa lamang iyong lagay. Napapitlag ako nang biglang tumunog ang takip ng kalderong malaki dahil kumukulo na ito. Napailing naman ako at isinangtabi na lamang ang tungkol sa damit. Lumapit ako sa may lutuan upang buksan ito. Ngunit bago ko pa mahawakan ang takip ng kaldero, ay may nagpatay na ng apoy nito. Dahilan kung bakit tumigil na sa pagkulo ang nakasalang. Nakapasok na pala si Vanessa nang hindi ko namamalayan.
Tinanong niya ako kung ano ang ginagawa ko. At sinagot ko naman na gusto ko lamang tumulong. Nagpasalamat si Vanessa at nagpatulong na kuhain ang mga pinggan sa labas dahil may gagamit pa raw na ibang customer. Ngumiti naman ako sa kanya at sumunod sa kanyang mga sinabi. Lumabas ako at masayang tiningnan ang mga tao na kumakain. Ganadong-ganado sila, kaya naman nakangiti ko ring kinuha at nilinis ang mga pinagkainan. Kung nakikita lamang ito ni Aling Oding, ay siguradong matutuwa yun. Sana lamang ay nasa mabuti siyang kalagayan. Sa muling pagpasok ko sa kusina, ay kinilabutan na ako. Hindi ko alam kung bakit pero para bang biglang nag-iba ang temperatura ng paligid. Hindi ko naman na yun pinapansin pa at naghugas na lamang ng mga plato. Pasado 5:00 ay nagpaalam na ako kay Vanessa. Kailangan ko na kasing umuwi upang asikasuhin ang aking mga anak. Nung gabi rin yun, ay nabulabog ang buong baryo. Dala ng kakaibang huni na umaalingaw-ngaw sa paligid. Malakas yun. At talagang nakakapangilabot. Unang beses lamang na nangyari yun sa aming baryo. Kaya naman, walang nakakaalam kung ano ang dapat na gawin. Sinarado ko naman lahat ng bintana at pintuan ng aming bahay upang masigurado ko ang aming kaligtasan. Tumagal ng halos kalahating oras ang kakaibang ingay na yun. Wala naman kaming ibang ginawa kung hindi ang manatili sa loob ng kwarto habang tahimik na nag-aantay na matapos ang komosyon na iyon. Pasado 10:00 na ng gabi nang tuluyan nang mawala ang ingay. Naulit muli ang pangyayari na yun nung mga sumunod pang gabi. Makalipas rin ng 2 araw, ay saka pa lamang ako nagkaroon ng pagkakataon na makabalik sa kainan upang matulungan si Vanessa. Katulad nun, ay punong-puno muli ang maliit na karinderya ng tao at may nakapila rin sa labas at sa may counter. Tinulungan ko muli siya sa pagpapasok at paghuhugas ng mga pinggan. Hindi ko nga alam sa babaeng yun kung bakit ayaw pang kumuha ng makakatulong. Gayong pumatok naman sa masa ang kanilang tindahan. Nagtitiis siya na gawin lahat ng gawaing iyon. Gayong kaya naman na niyang magbayad ng tao na tutulong sa kanya. Nasa kalagitnaan ako ng aking paghuhugas nang mapatigil ako dahil may nahawakan akong kakaiba sa ilalim ng tubig na puro bula. Kinuha ko yun at tiningnan. Ngunit napaikot naman ang aking mga mata nang matuklasan na isa pala yung postiso. Binanlawan ko na lamang iyon at nilagay sa may tabi dahil baka may maghanap mamaya mula sa mga customer sa labas. Lalabas na sana ako nang mapadaan ako sa may counter at makita ang isang matandang lalaki na may hawak na mangkok. Nanghihingi ito ng sabaw, ngunit masyado pang abala si Vanessa sa pag-aasikaso sa iba pang mga customer.
Kaya naman, nagkusa na ako. Kinuha ko ang hawak na itong mangkok at muli akong bumalik sa loob. Lumapit ako sa malaking kaldero na wala na ngayong apoy dahil pinatay na yun ni Vanessa kanina. Dahan-dahan ay binuksan ko ang malaki nitong takip at kumuha ng sandok. Tumuntong pa ako sa may upuan upang maabot ko ng maayos ang bunganga ng kaldero at saka sumandok ng sabaw. Nang biglang nabitawan ko ang hawak na mangkok at napata sa gulat. Dahilan ng pagkakalaglag ko mula sa upuan. Para akong hinahabol ng kabayo habang naghahabol ng hininga. At napahawak na ako sa aking dibdib habang pinoproseso ng aking utak ang lahat ng posibleng nangyari. Patay na si Aling Oding. At ang ulo niya ang nakita kong nasa loob ng kaldero. Ang damit nito na nakita ko na puno ng mantsa ng pulang bagay. At ang pagpigil sa akin ni Vanessa na buksan ng kaldero nung isang araw. Lahat ng iyon ay dahil sa ayaw nitong makita ko ang itinatago niya. Pinakalma ko ang aking sarili at mabilis na tumayo. Lumabas ako sa kusina at tinanaw ang mga tao na sarap sa kanilang pagkain. Ano kaya ang magiging reaksyon nila kapag nalaman nila na ang kinakain nila ay katawan ng tao? At sinong matinong tao ang gagawa ng ganitong karumal-dumal na bagay? Wala. Buong tapang na nagpunta ako sa gitna upang isiwalat ang lahat. Kinuha ko ang pinggan na may adobong karne na kinakain ng isang customer at ibinato ko yun sa sahig na kumuha naman ng atensyon ng lahat na naroroon. Magsitigil kayo! Aswang ang babaeng ito at hindi ka rin ng baboy ang kinakain nyo. Laman niya ni Aling Oding. Sigaw ko. Nagsipagtigilan ang lahat dahil sa sinabi ko. May iba na biglang napatayo at binato ang pagkain at nagsusuka. Ang ilang kalalakihan naman ay nag-uunang magpunta sa kusina upang tingnan ang sinasabi ko at kalaunin nagsisigaw na rin. Sinugod din nila sa Vanessa na ngayon ay nagtatago na sa likod ng counter. Dinala nila sa barangay si Vanessa at ikinulong sa piitan dun. Iniimbestigahan naman ng kapulisan ang tindahan. Hiningan din ako ng ilang mga impormasyon. Wala naman akong ginawa kung hindi ang sagutin ang lahat ng mga katanungan nila. Sabi ng matatanda, ay aswang daw si Vanessa. Ang pagpapakain ng katawan ng tao na niluto at hinaluan ng laway nito ay ang paraan di umano nila upang gawing aswang ang mga ordinaryong mga tao. Iyon daw ang kailangan na makain ng mga tao sa loob ng 5 araw. At sa 7 araw, doon na tuluyang iepekto ang pagiging aswang. Napatunayan namin ang kuro-kurong yun. Nang kinaumagahan, ay wala na sa loob ng selda si Vanessa. Ang tanging laman lamang ng kulungan na isang katawan ng saging. Wala naman daw sira ang mga pintuan at bantay sarado rin ang kanilang lugar.
Walang sino man sa kanila ang nakakita na lumabas at tumakas si Vanessa. At upang makasiguradong walang mangyayaring masama sa mga taong nakakain ng mga luto ni Vanessa, ay nagpatawag ng mahusay na albularyo ang aming kapitan. Lahat ng mga nakakain ng mga putahe nito ay tinipon at pinainom ng gamot na tanging ang mga albularyo lamang ang nakakagawa. Binigyan rin sila ng likidong nasa bote na may mga dahon-dahon sa loob. Inumin daw yun sa loob ng 1 linggo upang mawala ang bisa ng laway ng aswang na nakain nila. Bumalik sa dating kapayapaan ang maliit naming baryo matapos ang ilang araw ng komosyon tungkol kay Vanessa. Hindi na rin ito nakita pa na parabang nawala na lamang ng parang bula. Nilibing din at pinabasbasan ang natirang katawan ni Aling Oding bago ito ilibing sa tamang libingan. Giniba na rin ang maliit na karinderya at ang bahay nito upang makasigurado raw ang anumang maiwang bakas ni Vanessa. Nakakalungkot man ang nangyari dahil halos lahat ng taga-baryo ay kilala si Aling Oding. Hindi maganda ang sinapit niya at napatay sa hindi kaaya-ayang paraan. Dahil sa mga magagandang alaala ng matanda sa lahat, ay nagsagawa ang kapitan ng maliit na panalangin para sa ikapapayapa ng kaluluwa ni Aling Oding. Mahirap man malaman kung sino ba sa atin ang aswang at hindi. Pero ang mahalaga ay ang maging maingat at mapanuri. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating tagapakinig, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga silent listeners, sa lahat po ng ating mga OFW listeners sa buong mundo po. Maraming salamat po. At sa lahat po ng mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. At kung hindi rin po kalabisan, kung hindi po, please don't skip ads po. Napakalaking bagay po nito sa amin. At kung meron pa po kayong libreng oras, maaari po bang pakibisita rin po ang channel po ni Boss BK, ang Boy Capre Aswang Diary. Napakalaking bagay po. Kapatid po natin yan sa pagsasalaysay. Magaganda po ang mga kwento ni Boss BK. At ang ilan po dyan ay ako po ang may akda. Nais ko lamang pong i-shout out ang Muescan family at Conlo family at happy fiesta po sa barangay Igpaho. Shoutout po sa inyo, happy fiesta po. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Jonah Rose. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Jordan Gabiaso. Boss, shoutout po. Salamat po sa muling pagbisita. Shoutout din po kay Boss Marson Benosa. Shoutout po sa iyo, boss. Kay Boss Benji Cayetano. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Annabel Apruebo. At ganoon din po kay Ma'am Annie Viloria. At kay Boss Baby Langka. Shoutout po. At ingat po kayo palagi sa Israel. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po sa inyo.
Nais ko lamang pong i-shoutout ng happy birthday po kay Mama Susan Pueblos. Happy birthday po. More birthdays to come, more blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Pareño family. Diyan po sa may Mandaon, Masbate. Shoutout po. Shoutout din po sa Villaruel family ng Bulacan at Katmon Boys ng Makati. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Rene Villaruel. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Marcos family dyan po sa may Antipolo City. At kay Enan, FJ at Jewel. Shoutout sa inyo dyan. At galingan nyo at sipagan nyo ang pagpapakain ng mga manok ni Boss Fernando. Shoutout sa inyo. Shoutout din po kay Boss Bong Layog ng Sinabakan, Candelaria, Zambales. Shoutout din po kay Manong Erning ng Radio Room. Sa TCPS, ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Jun Tupas. Shoutout po. Shoutout din po sa Gonzales family. Shoutout po sa inyo, Boss Bobby. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Richard Tuble. Shoutout po sa inyo, Boss. Shoutout din po kay Ma'am Feli Raimundo Rivera. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Real Mix Vlogs. May time po kayo, bisita na po ang channel po ni Boss Real Mix Vlogs. Shoutout po sa iyo, Boss. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel. Shoutout po sa inyo, sa family niyo po. Shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr. Shoutout po. Sir Ron Pilapi dyan po sa Kentucky. Shoutout sa iyo, Boss. Boss Liay Estoque. Shoutout. Boss Edison Velasco. Shoutout. Boss Rodney TV. May time po kayo, bisita na po channel po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B, 73 dyan po sa Texas. Shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po. Boss Dimples Uni, Boss, shoutout sa iyo, Boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abillar, may time po kayo, bisita na po sa channel po. Rochelle Abillar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Look, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa iyo, Boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa iyo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olivar, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron and Ma'am Lenny Fish, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, Boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa iyo, Boss. May time po kayo, bisita na po sa channel. Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa iyo, Boss. Boss Jopay Bertuto, Boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Proxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, Boss. Ang Bless na Baka, shoutout po. Ma'am Christian, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creep Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, Boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, Boss. Ma'am Eliza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita ng channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss Mslack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Joji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Mayna Bo, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po,
Kay Boss Titan Love TV. Boss DJ and George, hindi po kayo sa bedtime stories, bisita lang po channel po nila. Boss Horsey TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizelle Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, ma'am. Sa family po, sa husband niyo po. Boss Camelo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tihano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freya Swol, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout po. Boss Wences 666, shoutout po. Boss John Reina Zacati, boss, shoutout. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carrillo, shoutout po. Sa mga hindi ko nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang po ang like button, pati na din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.